Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Ngayon ang ibabahagi naman natin para sa mga newbies ay tungkol naman sa car amplifier. Itong car amplifier natin ay medyo may kalumaan na rin to, 90s pa, siguro mga 30 years old itong car amplifier. Ito isang product ng Daiichi, isang CE2000 na blaster car amplifier. Ang nakalagay na wattage nito ay nasa mga 300 watts per channel. Siguro yung kanyang music power. Pero sa tingin natin dito, base sa kanyang circuit configuration, tapos babasihan na rin natin yung supply galing sa kanyang step-up converter, ay nasa, tingin ko dito, nasa ano lang to, nasa 50 to 80 watts RMS per channel. Ito yung isang channel, ito naman yung kabila. Ang problema nito ay itong kabilang channel ay distorted yung kanyang tunog na mahina. Ibang klaseng pagka-distorted dahil hindi mo maririnig yung ibang frequency. Wala kang marinig na vocal, kundi kalabog lang. Tapos distorted siya. Ito yung kanyang problema. At yung kabila naman, malinaw, malinis tumunog. Kaya lang kapag nasa high level volume ka na, parang hindi na siya ganong powerful, kulang na siya ng lakas. Ang ginawa natin dito, dahil nga sa ganitong klase na medyo matanda na, so kailangan natin magpapalit ng mga kapasitor. So dito sa atin, kailangan sabihin mo muna sa may-ari na ito yung papalitan ko. Kapag ganito yung papalitan natin, ito lang yung aabutin. Tapos pag pinalitan naman natin lahat, ito naman yung presyo. So hindi katulad nung sa abroad, kasi kapag nagre-repair tayo, sinasabi natin yung presyo. Kung ano yung nakikita natin, halimbawa mga kapasitor, sinasama na namin yan lahat. Kapag luma na yung item, sinasama na namin sa yung presyo, lahat ng mga kapasitor na papalitan. Sinasabi na lang namin na ganito yung presyo. Kapag nag-uo yung tumer, automatic na papalitan namin lahat yan. So ang estilo natin dito sa pagpapalit, si-share ko lang kung paano, lalo na nung ako'y bago pa, ay naranasan ko rin yung, siyempre malilito ka, magkakamali. Nahugot ka lang ng hugot ng mga kapasitor, tapos nakalimutan mo na may mga magkakaibang value pala yan. So kapag nahugot mo na lahat, tapos wala kang kaparehong unit na makukumparahan, wala na, medyo malilito ka na, tutunog man, hindi pareho yung tunog sa kabila, o kaya medyo hindi ganong malinis tumunog, hindi ganong malinaw. Ganon yung mga mangyayari kapag nagkakamali ka na ng tap ng hindi na tama yung mga capacitance value na nakalagay sa circuit. So ang estilo ko dito, dahil nga nasanay tayo doon sa pagpapalit sa isang car stereo, nagpapalit ng kulang-kulang 100 capacitors. Nung kabataan ko, yung mga yung lumang Ford, tapos sa car amplifier naman, na lahat ng product ng GM cars, mga GMC, Chevrolet, saka yung ibang mga product nila na gumagamit ng ganung modelo ng boost amplifier. Napakaraming kapasitor na papalitan, tumatagas talaga yon. Saka kahit na yung hindi pa tumatagas, pinapalitan na namin yung kasama. Kaya nasanay tayo doon na magpalit ng napakaraming kapasitor na hindi mo kayang tapusin sa loob ng isang araw, pagpapalit at pagkabit. Ganun karami siya. Kailangan mo pang linisin yung circuit, yung mga lamat, tanggalin mo yon. Tapos siyempre may mga putol sa circuit, isa yun sa mga babantayan natin. So ang estilo ko dun sa ganung paggawa, para hindi ka malilito, kung ano yung pinakamaraming value, pagkatapos mong linisin yung circuit, linisin mo muna yung circuit ng maigi, sabunan mo, paliguan mo ng yung gagamitin mong panglinis. Ang afternoon, tinitingnan ko kung ano yung pinakamaraming capacitor na magkakapareho yung value. Yun yung una kong inuhugot lahat. Tapos palit. Pagkatapos magpalit, yung ibang value naman na luma, yun naman yung tatanggal mo, tapos papalitan. Para hindi ka talaga malilito. Hindi ka magkakamali na ibang capacitance value na yung naikabit mo. So ganun lang. So dito, nung sinasabi natin na distorted, tapos low frequency lang yung lumalabas, distorted na mahina, ang pinapalitan natin ay yung lang, itong mga maliliit na mga kapasitor na to.
Okay? So itong mga 100 microfarad, hindi natin pinapalitan yan dahil buo pa naman, tsaka wala sa ano natin na papalitan lahat, kundi yung papalitan natin ay yung mismong mga piyesa na sira na talaga or papunta na sa pagkasira. Pero yung iba ng medyo pwede pang magamit, hindi pa natin pinapalitan. So, una nating tinanggal, yung pinakamaraming magkakaparehong value ay yung 2.2 microfarad. So, tapos merong isang value. At pagkatapos natin mapalitan yon, iwan ko kung makikita dito, ano ito. Mayroong isa dito. Yan na. Ayan na. Tingnan nyo, maigi yung kanyang paa. Kalawang na siya. So, sa mga ganitong capacitor, isa sa mga pinaka-importanting papalitan natin dito ay yung yung tinatawag na signal path capacitors, kung saan dumadalo yung natin, yung mga signal mula dito sa ating input. Okay? Dumadaan sa mga signal yung mga tinatawag na coupling capacitor. Dumadaan dyan yung signal papunta sa ating amplifier. Dahil kapag nagluluka yan, pwedeng mahina yung tunog, pwedeng distorted. So, yun yung mga kadahilanan. Tapos, dito naman sa kabila, kung bakit nawawalan siya ng lakas, ay yung mga kapasitor natin dito, medyo nag-iiba na yung kanilang mga value. Dahil nga sa katagalan na. Pati dito yung primary filter natin, pinapalitan din natin dito. Itong tinatawag na primary filter, ito yung kung saan nanggagaling yung input voltage natin galing sa battery. Yan, pinapalitan natin yan. Tapos, pagdating dito sa DC-DC boost converter natin, ayan, sa kanyang output, ito na. Yung tinatawag natin na secondary filter. Ito. Okay? So, pinalitan natin yan. Pagkatapos natin palitan, nagno-normal na. Pareho na tumunog yung yung dalawang channel. Nagno-normal na siya. So, yun lang yung natin para sa mga bago. Kasi, napakasimpleng circuit nito. Kung titingnan mo ng maigi, hindi siya katulad ng ibang mga klase ng amplifier, lalo na ngayon na merong tune control dito sa input, tapos meron pang crossover. Pwede mo siyang mailipat sa pwede mo siyang gamitin yung kanyang low pass filter tsaka high pass filter. Pwede mong patunogin na bass lang yung lalabas o kaya yung high frequency lang yung lalabas. Ito, napakasimple lang. Ito yung kanyang galing sa preamp ng car stereo, auxiliary input na gumagamit ng RCA input. Tapos ito naman yung gain control. Ito yung stereo and bridge switch. Pwede mo siyang i-bridge. Switch mo lang. Pwede mong i-stereo. Tapos ito naman yung high input niya. Okay? Itong high input nito, ito yung nanggagaling doon sa output ng natin, car stereo natin, yung kabita ng speaker. So dito yung papasok, tapos tatakbo dito. Ito naman yung kanyang high input circuit, itong 4 na transistor dito. So hindi ka malilito kasi full frequency amplifier. Tapos high input circuit. Tapos step up converter. Wala na, yun lang. Kaya hindi ka pwedeng hindi ka malilito mag-troubleshoot dito. So ulitin ko, sa mga ganitong unit na medyo luma na, kailangan talaga mas maigi talaga palitan natin lahat ng mga capacitor. Either signal capacitor or filter capacitor, mas mainam talaga yung palitan natin. Kung hindi man papalitan lahat, kailangan paliwanag natin sa mga customer na pwedeng mag-back job yan, na yung dahilan naman ay yung mga lumang capacitor na hindi napapalitan. Okay, so ito iti-test natin para marinig nyo na gumagana na ng normal yung dalawang channel magkapareho. Okay, hanapin muna natin yung kanyang connector. Okay, so ito yung isang channel. Ito naman yung kabila. So, test natin siya. Hanap lang tayo ng tunog na medyo mais-ayos. Power natin. Okay. So, ito yon. Ito yung kabila. Lakasan natin konti,
Yan. Ito naman yung kabila. Ayan na, tingnan nyo na maigi. So, pareho na yung tunog ng dalawang channel. Yan. So, hindi lang natin patatagalin. Iwas copyright tayo. Ayan. Tsaka malinis. Malinis at malinaw na yung kanyang tunog. Tsaka powerful na. Ayan. Ayan. So, pakinggan nyo ng maigi, oh. Lakasan natin. Saan pa natin, ano, para ma-feel nyo talaga yung ano niya. Okay? So, hanggang dito na lang siguro tayo, no? At least meron tayong na-share sa inyo ngayong araw na to. Para lalo na sa mga bago na nag-umpisa pa lang gumawa ng car amplifier. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.